Sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig. Ito po ang programang Basta Natural. Itong mga nakalipas na araw, pinag-usapan natin yung early sign ng diabetes, yung pre-diabetes. Dun sa mga merong sakit na ganito, lagi nilang naririnig sa mga doktor na wala na, pang-maintain na, lifetime, hindi na gumagaling. Yan, kung susundin nyo, sabi ko nga, walang comprehensive diabetes program na ginawa. Puro kailangan mag-maintain ka ng gamot, ganito yung diet, magbawas ng matatamis, pero lahat ay kailangang i-maintain. So, yung pasyente parang tatanggapin na for life na, ayong ganon. Pero in our experience, pwedeng mag-normal yung sugar. Kung matatandaan nyo, way back, I think, 10 years ago, ganun na katagal, may mga na-interview tayo ng mga diabetic na nawala yung kanilang sakit sa pamamagitan ng tamang nutrients. Kasi yun naman yung kailangan maibigay yung basic na kailangan ng ating katawan para maintindihan natin kung papaano nagpa-functions para sa iba't ibang sakit. Halimbawa sa diabetes, sa cancer, sa cardiovascular diseases. Madami na tayong pagtalakay tungkol sa iba't ibang mga nutrients na nagkukulang kapag may isang particular na sakit. Although, yung basic alam natin, osteoporosis, calcium, anemia, iron, yung mga ganon. Pero yung in-depth na pagtalakay na itong sakit na ito ang mga nutrients. Sa iba, hindi yan napapansin, pero lagi nating pinapaalala, lagi nating tinututukan yung mga pangunahin na kailangan ng ating katawan. 'Di ba? Lagi nating binabanggit proper hydration. Uminom ng madaming tubig, yung vitamin C, yung pagiging balanse ng salt sa katawan. Kasi nga sa mga pag-aaral, yung mga nagkokontrol ng asin, lalo na yung mga cardio patient, sila yung mas maikli yung buhay. 'Di ba? Wala nang lasa halos yung pagkain. Bakit mas maikli pa yung buhay? Yung pangangailangan sa B-complex nandyan, yung pangangailangan sa potassium. So yun yung mga kailangan na basic. Pero pagdating dun sa mga specific, halimbawa sa cardiovascular diseases, nabanggit natin vitamin C, lysine, proline, beta-carotene. Pagdating sa diabetes, mga minerals ang kulang. Dapat nating bantayan. Ito ay pagka naibigay natin sa ating katawan, talagang makukontrol natin, mawawala yung sakit na diabetes. Yung binabanggit natin na mga pangunahin, yung proper hydration, ang dami na nating mga pagtalakay dyan. Talagang kailangan nating uminom ng madaming tubig. Ngayon sa diabetes, 6 na minerals: vanadium, copper, zinc, manganese, chromium, and germanium. Lagi kasing naiisip na may mga nagtataka, bakit po ako may sakit na diabetes? Hindi naman ako mahilig kumain ng matatamis. May mga ganyang senaryo. Meron talaga na okay lang kasi nga mahilig sa matamis.
Pero meron naman na kahit anong hilig sa sweets, wala namang problema. Hindi tumataas yung sugar. 'Di ba? Ganon yung mga na-encounter natin eh. Yung aminado na talagang kumakain ng matatamis o kung magka-diabetes, tinatanggap nila. Pero merong iba na hindi naman mahilig sa sweets pero tumataas ang sugar. Meron namang kain ng matatamis, hindi naman tumataas yung kanilang sugar. Doon pumapasok itong mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Yung mga binanggit nating minerals ay naibigay natin sa katawan. Alam nyo, lahat pwede nyo kainin. Sabi ko nga, walang bawal. Kailangan na ma-provide natin. Diba? Madaming mga pwedeng pagkunan yung mga binanggit nating minerals. Pwede sa siling labuyo. Pero hindi mawawala yung asin. Napakabilis magpababa ng sugar itong mga minerals na ito. Although pwede nyong bilhin na hiwa-hiwalay. Halimbawa, dun sa isang kilalang healthy food store sa mall na may mga tinda ng bawat mga minerals, yung vanadium, copper, zinc, manganese, chromium, germanium. May mga ganyan kayong mabibili na sama-sama. Although pagka bibilhin mo, medyo mahal. Abutin ka ng nasa 10,000 yan monthly. Pero kung tutuusin, mas mura kaysa dun sa ibang mga maintenance na gamot. At the same time, wala pang side effect. Pero may natural way na yung simpleng paraan na pwedeng kunin sa pagkain. 'Di ba? Saging, sili, asin. Ganun lang kasimple. Saka itlog. Huwag nating katakutan yung itlog. Kasi yan ay, sabi nila, mataas ang kolesterol. Hindi po yun totoo. Ang importante ay maibigay sa katawan itong mga minerals nito. Pero yung 5 basic na binanggit ko, ito madalas nating tinatalakay yung proper hydration, vitamin C, yung tungkol sa potassium, yung tungkol sa salt, at saka sa B-complex. Yan yung basic na maibigay sa ating katawan. Kasi pag yan ay maibigay, mabilis lang yung effect. Ang bilis lang na makukuha natin yung magandang resulta na magno-normal yung sugar. Even yung doktor mo, siya mismo magtatanggal ng mga gamot. Kasi sasabihin ng iba, pinapa-maintain po. Pero kung makita ng doktor mo na for, halimbawa, 3 months na binantayan, ganun talaga yung sugar, bakit pa itutuloy yung gamot? At saka ang mapapansin nyo, iba yung pakiramdam. Kasi dun sa mga sa mga binibigay natin program, tinitest talaga para makita yung improvement. May mga cases na hindi pa ganun kababa yung sugar, pero ang napapansin nila ay ganda ng pakiramdam compare dun sa mga iniinom na mga gamot. Importante ay maintindihan natin na itong mga ganitong program talagang napatunayan natin na ang bilis ng effect. Itong pinag-uusapan natin ay diabetes. Ngayon, may mga nutrients na kulang pero madami sa mga diabetiko ang laging naiisip, okay lang kumain ng bawal kasi iinom naman ng gamot. Yan yung laging sinasabi. Pero kahit na anong sakit, kung pag-uusapan ni nutrition, kung gusto mo talagang umayos, kailangan mong i-correct yung eating habits. Pero yung iba kasi, yung mga eating habits or diet na tinuturo, napakahirap sundan. Diba? Yung parabang wala ka na halos makain. Pagdating sa diabetes, ako sinasabi ko, walang bawal eh. Huwag nyo lang yung kain lang. Huwag lamon, Lahat ng sobrang masama. Laging sa diet. Ngayon, unang-una para sa mga diabetiko, kailangan i-correct talaga yung eating habits. Kumain ng gulay. Ako, nire-require ko na at least once a day, isang serving ng any talbos. Ngayon, kung gusto nyo talaga na yung tututukan natin yung blood sugar,
At least, every meal merong talbos. Mas maganda kung raw. Diba? Pwedeng saluyot, pwedeng talbos ng kamote. Diba? Sa talbos ng kamote, pwedeng dark green or yung purple. O kaya kangkong or spinach, yung lato. Pwede yan. Yan yung gawin yung appetizer. So yan yung mga binabanggit natin na mayaman sa mga minerals, vanadium, copper, zinc, manganese, and chromium na makakatulong para pababain yung blood sugar. So pwedeng i-blanch, pwedeng i-juice. Ganun lang kasimple. Importante na ma-retain yung mga minerals para ma-absorb talaga ng ating katawan. Ang isa pang kailangan, dapat din na laging kinakain bawang. 3 butil okay na. Kasi yung bawang, nandun yung yung may sulfur component siya, na yun yung active ingredient niya. Yung allicin and alliin, na ito yung may antiviral, antibacterial, nagpapababa ng cholesterol, nagpapababa ng blood sugar. Ngayon, kung ayaw nyo nung raw na garlic, pwede kayong bumili ng mga aged garlic pills. May mga nabibiling ganyan para hindi nyo malasahan. Although hindi mo nga malasahan, pero pagka hindi ka marunong magbalanse ng pagkain, pagdigay mo, talagang amoy bawang. Pero kailangan yun, Yung binabanggit natin na madalas na proper hydration, yan kasi yung pinakang basic talaga Yung iinom tayo ng madaming tubig para yung ating mga vital organs, yung mga cells natin, yung tissue, even yung blood, even yung brain, hindi maging dehydrated. Kasi yan, ang katawan natin, 75 to 85% water. Yung brain natin, 85% water. So, pag na-dehydrate yan, pag ang katawan natin ay dehydrated, ang immune system, bumabagsak din. Pag mahina ang immune system, vulnerable tayo sa infection. Kaya lagi natin binabanggit, kahit anong gamot, kahit anong vitamins ang iniinom nyo, kung kayo dehydrated, yan ay useless. Yun ang una. Dapat nating matiyak na properly hydrated yung katawan. Simple lang para ma-check kung properly hydrated, kung sapat na yung tubig sa katawan. Pagka ang ihi nyo ay clear as water, properly hydrated kayo. Pero kung ang ihi nyo ay madilaw, inom kayo ng tubig dapat para mag-clear yung ihi. Ngayon, ang kailangan din, pag madami kang tubig na iniinom, balansehin yung salt. Kasi kung kulang tayo sa salt, ang tendency hindi nare-retain yung tubig sa katawan. Kaya ang tendency, ihi kayo ng ihi. Yung ihi ng ihi, normally yan, kulang sa salt. Di ba may pagkakataon, normal naman yung prostate. Wala namang UTI, pero gano'n, nagre-reklamo. Kulang sa salt. Ang kailangan ay salt. Pero hindi naman yung sobrang dami na ma-high blood ka. Di ba? Yung iba nagre-reklamo na high blood daw nakaka-high blood daw ng asin. Hindi po yun totoo, Yung dito sa prosesong ito, yung asin na binabanggit natin, mga kalahating kutsarita lang sa maghapon, napakakunti lang nun. Kumbaga, isang kurot lang tuwing iinom ka ng tubig para lang mabalansi natin yung mga minerals para hindi ma-dehydrate. Kasi kung iinom ka lang, iihi ka lang ng iihi, kailangan siyang ma-retain sa katawan sa pamagitan ng minerals, ng sodium, ng salt. Kaya yun ang nire-recommend natin pag iinom kayo ng tubig, isang kurot na asin. Hindi po yung nakaka-high blood, makaka-high blood lang yung asin kapag isang linggo ng puro asin ang ulam mo. Ma-high blood ka sa inis, sasama ng loob pagka ganon. Yung water, na ituro din natin, yung dami ng tubig, depende sa timbang. Pagka ang timbang mo ay 160 pounds, so 80 ounces, kalahati ng timbang mo, yun ang dami ng water na dapat mong inumin in ounces. Kung 160 pounds ka, 80 ounces.
equivalent to 10 glasses of water. So ganun siya. Yun yung minimum. Ngayon, para hindi kayo ihingan ng ihi, uminom kayo ng konting asin. Mas maganda yung talagang natural salt, yung sea salt. So ang importante, dapat na matiyak natin sa tubig. I don't want din yung distilled water. Huwag kayong inom ng distilled water. Wala po yung minerals. Kasi sa commercial, malinis, walang mikrobyo. Wala nga mikrobyo pero walang minerals. Pag walang minerals, yung mga minerals sa katawan, pabababain pa niyan. Kasi yung mga minerals, mataas yung affinity sa water. Pag nagkulang tayo sa minerals, di lalala lalo yung diabetes. Kaya tingnan nyo, merong mga sumikat na mineral drops na talagang ang dami mga na-claims nila na gumaling yung diabetes, yung ganitong sakit. Kasi nga, sabi nga ni Dr. Linus Pauling, every diseases can be traced into a mineral deficiency. Even cardiovascular diseases, kulang sa mga minerals, sa nutrients. Diabetes, diba? Yung osteoporosis, puro mga minerals yung kailangan. Pagpapagaling ng diabetes, i-correct yung eating habits. Kumain ng madaming gulay, bawang, wag kalimutan, tubig, may mga iba pa na kailangan bukod dyan. May mga pagkain na dapat na iwasan. Ang concern ng iba, yung matatamis po, okay lang po ba? Yung mga artificial sweetener, may binanggit pa equal, NutraSweet. Ano pa ba yung ginagamit nyong artificial sweetener? May mga pagkain na dapat na iwasan. Diba? Yung mga pagkain na hindi natural. Yung mga processed foods, dilata, iwas muna. Yung mga pagkain na merong harina, kaya yung pandesal, noodles, yung inyong mga loaf, yan, yung mga white bread, even yung may margarine, yung may asukal, white refined sugar, kasama din yung junk foods, dairy products, soft drinks, even alcohol. Pero yung iba mga pagkain na hindi naman processed, okay na, madami naman yon. Halimbawa, kailangan mong magprito, healthy oil din. Coconut oil or olive oil ang gagamitin. Sa mga diabetiko, okay lang ang prutas, pero in moderation. Kasi may nagtanong, okay po ba ang ganito? Okay lang po. It should be in moderation. Pero hindi porque okay. Yan po, sinay ko, okay ang ubas. Aba, kumain nga ng ubas, 1 kilo naman. Hindi na po yun kain, lamon na yun. In moderation sa pagkain. Ang prutas, hindi po bawal sa diabetiko. Kasi yung sugar dyan ay complex sugar. Hindi yan kaagad-agad nagpapataas ng ating blood sugar. Yung mga protein from plants, okay. Yung isda, manok, turkey, okay lang yan. So, sa rice, mas maganda yung mga complex carbohydrates like brown rice, black rice. Medyo kontrolin yung white rice kasi ang component niyan, simple sugar. Ngayon, yung tanong tungkol dun sa mga sweetener, okay lang yung honey, okay lang yung muscovado sugar. Hindi pwede yung mga sugar alternatives like aspartame. Lalong lalala yung diabetes. Yung iba tuwan-tuwa, okay lang, matamis nga naman yung lasa, less yung calories. Kaya lang sa mga research, pwedeng maging dahilan ng brain tumor. Yung iba pa tuwan-tuwa, may soft drinks na merong yung sugar free. Yan. Sabi ko nga kung umiinom ka ng itong mga sugar alternatives, para mong iniimbalsa mo unti-unti yung katawan. Kasi yung mga sugar alternatives, pagka tiningnan mo yung mode of metabolism, merong isang byproduct na napoproduce, yung formaldehyde, formalin. Kaya ang tendency, medyo naapektuhan yung ating mga nerves, nawawala ng pakiramdam. Yung meron na rin dito sa atin na halaman, stevia. Yan yung magandang natural
sweetener na pwede sa mga diabetiko. Ngayon, halimbawa, yung mahilig sa cereals or any yung gustong medyo matamis, ang gamitin yung pampatamis, mga prutas. Instead na maglagay ng asukal, halimbawa, saging, yan, medyo matamis yan. Saka ito, fiber, kailangan. Kasi pagkakulang tayo sa fiber, syempre, mahirapan tayo na mag-move ng bowel. So, kailangan yung sa pag-move ng bowel, kailangan ay regular para talagang ma-detoxify yung ating katawan. So, ang importante ay maayos na detoxification. Kasi kung hindi, magiging useless ang lahat. Saka proper hydration. Alam nyo, ang sakit na diabetes dahil sa pagkain, dahil sa lifestyle, dahil sa stress. Kaya nga sabi ko walang bawal kasi pagka na-stress ka, tataas yung cortisol hormones. Pagka ganyan na mataas yung cortisol hormones, tumataas din yung sugar. Kaya nga kumain ka't hindi, tataas yung sugar. Kaya nga sabi ko pareho lang di kumain ka na lang. Kaya nga hindi masyadong binabawal. Ang importante ay alam natin yung gagawin, mayroong control sa pagkain. Kasi kung hindi natin kukontrolin yung pagkain, madaming mga sakit yung pwede nating makuha, maranasan. Konting disiplina sa pagkain, wala namang masyadong bawal. Pero anything in moderation, okay. Pero pagka sumobra, nandoon yung problema. Kahit sa mga nutrients, pag sumobra yung nutrients, hindi rin maganda. Halimbawa, iron, pag sumobra, titigas yung liver cells. Pag kulang ka ng calcium, rurupok yung buto. 'Di ba? Pero hindi lang doon nakafocus sa mga individual na minerals or nutrients, kundi ang tinitingnan lagi natin yung synergy, yung sama-sama sila, na doon makikita natin na iepekto ng maganda. Dapat na matiyak natin na maibigay sa ating katawan yung mga basic nutrients. Nung mga nakaraan, tinalakay natin yan para malakas yung ating immune system, para makaiwas tayo sa iba't ibang mga sakit. Usually, sa diabetes, in 3 months, pwede na siyang mag-normal. Basta maingat ka sa diet. Walang masyadong bawal Basta nasusunod natin, nakukorek natin yung ating eating habits. Ngayon, dun sa mga minerals, binanggit natin, pangunahin, chromium. Ayan, isa-isahin natin. Diba yung pagkatininan nyo dun sa ang chromium, ang atomic number is 24. So, itong chromium ay isang essential trace element. Konti lang yung kailangan. So dito ang kailangan natin ay yung trivalent chromium. Meron kasing trivalent and hexavalent. Yung nasa mga supplement yan ay trivalent. Nakakatulong para ma-improve yung blood sugar, especially dun sa may prediabetes, sa type 1 and type 2 diabetes. Dahil din dun sa mga ito, yung mga umiinom ng steroids, tumataas din ang sugar niyan. Yan, chromium yung pangunahing kailangan. Ang chromium, madaming gamit Hindi lang sa diabetes, pwede rin siya sa may depression, sa may PCOS, pampababa ng bad cholesterol, pampataas ng good cholesterol. Yan, lalo na dun sa mga umiinom ng beta blockers, dun sa mga obese. Yan, yung may mga mental problem like schizophrenia, bipolar, yung iba na merong reactive hypoglycemia. Nakakatulong yan kasama sa program for weight loss. Kasi pampa-increase ng muscle, pampa-decrease ng body fat, pampadagdag ng energy. May ilang research na pwede rin siyang makatulong sa nagde-decline na memory. Pinapanatili ng chromium na normal yung blood sugar level kasi ito'y kailangan para maayos yung insulin, yung beta cell ng pancreas. Yung insulin
na napoproduce ay makikilala ng ating katawan. Ang interaction lang nito, halimbawa, sinabay mo dun sa ibang blood sugar medication, pwedeng bumagsak masyado yung sugar. Kaya dapat i-monitor yung blood sugar na mabuti para maayos din. Halimbawa, kung nag-i-insulin, maayos din yung dose ng insulin. So, yan yung mga may interaction sa chromium. Kaya dito, hindi lang yung basta tayo magbibigay ng nutrients, kundi talagang pinag-uusapan yung mga drug interaction, yung mga herb-to-herb interaction, yung side effect hindi masyadong hindi maramdaman. Parang baliwala lang. Wala kang mararamdamang kakaiba. And isa pa lang yan dun sa mineral na kailangan. Yung isa pa, manganese. Ang manganese, sa ilang mga research, yan, pwede yung i-IV din pero pwede nating makuha sa mga talbos. Pwede siya sa merong lung disease, yung COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Pwede ring makatulong sa obesity kasi yan, sa mga obese, ang isang problema, tumataas din yung sugar. Kaya yan, nakakatulong para maayos yung aspeto na yun. Kasi, tumataas yung cholesterol, nagpa-follow yung sugar So, kailangan niyang chromium. Ang chromium din, ang manganese at chromium, yung dalawa na yan. Yung manganese ay kailangan din para dun sa pagpapabilis ng paggaling ng sugat, 'di ba? Sa mga diabetiko usually nagkakaproblema pagka nasugatan, matagal gumaling. So kailangan yung manganese kasama ng calcium, ng zinc para mabilis yung paggaling. So ilan lang ito sa mga minerals, yung isa pa, yung zinc. Yung zinc talagang pampalakas ng immune system. Kaya talagang dapat na ibigay sa ating katawan. Kasi pagka nagkulang tayo sa zinc, ang daming pwede maging problema. Ang zinc, isa din sa binibigay natin, very essential trace element ito. Konti lang yung kailangan pero hindi dapat mawala. Hindi nag-i-store ang ating katawan ng zinc. Kaya dapat tuloy-tuloy itong makuha natin sa pamamagitan ng diet. Ang zinc pwedeng makuha sa karne, sa poultry, sa isda. Kaya nga, madaming food sources. Pagka kulang tayo sa zinc, pansinin nyo, walang ganang kumain. Napapansin yung problema sa reproduction, lalaki at babae pagka kulang sa zinc. Sa mga research, yung kulang sa zinc nagiging dahilan ng stunting, hindi lumalaki, or acute diarrhea in children. Kaya may mga anti-diarrheal na pambata na mayroong kasamang zinc para din mapabilis yung paggaling ng sugat, 'di ba? Pampalakas ng immune system para ma-improve yung growth and health dun sa mga zinc deficient na mga bata. Pwede rin sa sipon, pwede rin sa trangkaso, sa may upper respiratory tract infection, even swine flu. Ayan, sa may mga bladder infection, dun sa mga umuugong yung tenga. Ayan, ito mga minerals na to importante. Even for macular degeneration, for cataract, 'di ba? Mga komplikasyon ng sakit na diabetes, yung mga nerve damage. Kaya talagang dapat ibigay natin sa katawan itong mga minerals na ito. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi natin dapat isipin na ang diabetes ay lifetime, parang death sentence na kailangan mong i-maintain. Kailangan ito maibigay sa katawan yung mga iba't ibang nutrients para maging maganda yung energy production. Kasi yun naman pagka kulang tayo sa mga nutrients, yung ating cell hindi masyado magpo-produce ng
ng energy, kaya nagkakaproblema. So ilan lang ito: zinc, manganese, chromium, vanadium, isa din na kailangan. So para hindi na kayo maghanap, simple lang ang pangunahing source niyan, talbos. Kaya nga sabi ko, ito ay dapat na maghilig tayo sa pagkain. Yung vanadium, talagang sa mga research, nakakatulong para mag-normalize yung blood sugar. Kahit type 1 or type 2 diabetes, malaking tulong. Kasi nai-improve yung insulin sensitivity. So pagka ganyan, bumababa yung need for insulin. So kahit sa type 1 diabetes, makakatulong. Ang daming mga nutrients ang kailangan para sa mga may diabetes, at ang dapat lang din nating maintindihan ay variety ng pagkain. Magmula siya sa pagkain para hindi tayo aasa sa mga supplements.